guys! Welcome back to our YouTube channel. So, yan. Sa ating sponsor, Tim Hortons. Thank you sa mainit na tea. Triple, triple. Ayan. So, another day, another vlog. So, yun guys. First of all, thank you for your support sa mga new subscribers namin. Salamat po. So, in a few days, unti-unti nang dumadami yung subscriber natin. So, nakaka-inspire na gumawa ng mga vlog dahil sa mga support nyo, likes, and of course, sa inyong walang sawang panunood. So, yun guys, today, ang topic natin is all about minimum wage here in Canada. So, most likely, every month, every year, nagtataas sila dito or nagdadagdag sila. Especially right now, 'di ba? Ang mahal ng gasolina, diesel, yan. Tapos, ang mahal ng mga bilihin. So, same with the Philippines, ang taas din na inflation rate dito sa mga grocery, yung mga mga basic needs natin, like rice, and everything, nabibili natin gulay, so sobrang mahal ng mga bilihin. The good thing here in Canada, gumagawa ng paraan yung government para makasupport sa mga citizen or mga residents dito sa Canada. So, isa kami sa mga nakakaranas ng benefits from Canada. So, last time meron silang pinadala na yung parang sa grocery na inflation something. Nakalimutan ko na yung pangalan. Pero last October yon, last month, naka-receive kami nun na from the government. So, parang enough just for good for 1 month. So, sa amin, nasa almost 300 plus din yon sa family of 3. So, malaking bagay. Diba sabi nga nila, pag mahal daw yung bilihin, dapat may ginagawa yung gobyerno or ang lagi nating sinasabi o hinihiling sa government, even, especially in the Philippines, diba? Sabi natin, sana magtaas yung sahod, sana wala ng provincial rate, ganon. So, here in Canada, I will discuss to you about ano ba yung current minimum wage ng mga citizen, okay? Na mga immigrants as well. So, kung sa Pilipinas may minimum wage, dito may minimum wage din per hour dito. Unlike sa Philippines, the difference is per day sila, okay? So, first, I'll discuss you by province. So, ang daming province dito sa Canada and iba-iba yung rate nila. So, mayroong mga province dito na hindi sila nagtaas, pero I will not say na kung sino yung nagtaas at hindi nagtaas. So, I will discuss about kung ano na yung current minimum wage as of this month. Okay? So, first is Yukon. So, ang Yukon ay 16.77. Next is Saskatchewan, 14. Quebec, 15.25. And then, itong Prince Edward Island, 15. Ontario, 16.55. New Brunswick, 14.75. So, BC or British Columbia, 16.75. Alberta, 15. Nunavut, 16. Nova Scotia, 15. Northwest Territory, 16.05. And dito sa amin, Newfoundland, 15. So, yun yung current natin as of this month, November 2023. So, yan, malaking bagay yan sa mga minimum wage earner. Okay? So, additional nagkakaroon siya dito sa NL as ayun, Alberta NL, Nova Scotia,
Franz Edward, yan, pare-parehas kami ng rate, 15 per hour. Okay? So, yun yung ating minimum wage sa mga nagtatanong. Hindi ko na i-convert sa peso, pero ito ay para lang mayroon kayong idea sa ano. So, before kasi, little bit, background. Nung dumating kami dito, nasa 12.75. Last year, 2022, January. So, pagdating namin dyan, 12.75. So, parang last year, naka-twice sila ng naka-twice sila ng increase. Yun. So, kapag the good thing here, kapag yung minimum wage is tumaas, katulad sa company namin, yung minimum wage is tumaas, yung mga above minimum or in the middle class, in the middle nung above minimum, nagtataas din sila. Okay? So, katulad ko, hindi ako minimum wage kasi under ako sa management. So, monthly base yung sahod ko. So, ang na-receive ko last time is nung nagtaas si minimum wage, nagtaas din sa amin. So, may additional din. Hindi ko alam kung paano nila kinompute, but isa rin kami sa nakinabang, 'di ba? Malaking bagay 'yon. Alright? So, that's the minimum wage. Okay? So, I have 5 question na sasagutin natin para sa magkaroon kayo ng additional idea. Okay? So, question is, number 1 is, ano po ba yung entry-level position? Kasi pinag-usapan natin yung minimum wage. Ano po ba yung entry-level job position? So, yan yung mga tao na nag-start sa minimum wage. So, kung bago ka land ng Canada, so ang tawag sa'yo, yung karamihan na pathway is entry-level. Yung mga job position nila. For example, actually, I have 3 idea. Meron akong 3 dyan. Retail sales associate, yun sa mga retail, and then fast food and restaurant, and then factory. Yun sa mga job entry level. So, kung dumating kayo dito, yung contract nyo is ma-revise kung ano yung current na minimum wage. Okay? So, yun yung sasahurin nyo sa mga kapag entry level position kayo. Okay? Number 2, question is, madali po bang makahanap ng work once na nasa Canada ka na? So, my answer is yes. Madali pong makahanap ng work as long as hindi ka namimili or hindi ka maarte. So, dito, sabi nga nila, pag maririnig mo, parang babalik ka sa back to basic, ganyan. So, yes, it is true. Parang babalik ka sa back to basic. Back to zero, I mean. So, kapag marami akong kakilala dito o marami ako na-encounter ng mga Pilipino, kapag tinanong mo sila kung ano yung profession nila sa Philippines. Like yung isa, engineer siya sa Philippines, pero pagdating niya dito sa Canada, so pumunta sila dito, family, yung asawa niya, yung wife niya is student, international student, and then yung husband niya is open work permit. So, iba-iba yung mga profession nila sa Philippines, 'di ba? May engineer, may accountant, may seaman, what else? May office, business, yan, something like that. So, hindi siya related dun sa niya. Pag sinabi kasing open work permit, so any work pwede mo puntahan. Yung sa mga job entry, yung na sinasabi ko. So, nag-start sila. So, ang iba ay sa retail. Sa retail sila pumasok. So, yeah, madali lang makahanap ng work as long as hindi po kayo maarte, hindi kayo namimili ng trabaho. Kasi pag usapang sahod, malaki naman pag i-convert mo sa Pilipinas. Alright? Next is, paano po kayo mag-apply? So, dito, maraming way. You have 2 ways. So, merong walk-in. Kapag may nakita kang mga nakapost, pwede kang mag-walk-in. Diretso mo i-submit yung resume mo. Unlike sa katulad ng mga fast food yan. Madadali yan. Nagpo-post talaga sila sa tindahan or sa branch.
Meron din katulad sa mga grocery, nagpo-post din sila sa branch. So, merong online and merong walk-in. Katulad din sa Philippines. So, ano din, minsan, tinatawagan ka nila agad for schedule for interview. And then, yan, ang bilis ng process dito. Minsan, one day lang. Pag uwi mo, alam mo na kung pasado ka o hindi. Or magre-requirements. Actually, requirements dito, napaka-basic lang. Tatanungin ka kung anong work permit mo, kung permanent residence ka na ba, ano yung time availability mo, tapos yung SIN, yan. Importante yung SIN, tsaka yung other details pa nung ano may pipilapan kayo doon. So, depende sa mga companies. But most likely, hindi katulad sa Pinas, ang dami-daming mga requirements. Okay? So, ganun dito. Tapos, start agad. Work agad kayo. So, yun. So, dito, as long as kaya mo, available yung time mo, lalo na kapag wala kang kasamang bata, talagang 2 to 3 jobs kaya mo i-accommodate. Okay? So, time management lang. So, you have a 1 full-time, pwede kang may 2 part-time, or else, kasi ang full-time dito is maximum of 40 hours per week. So, it means 8 hours in 5 days, tapos you have 2 days off. Tapos yung 2 days off mo, ang ginagawa nila, nagpa-part-time sila. Okay? So, for the second job. Tapos yung iba naman, kung kunyari morning shift ka or night shift, yung available time mo sa araw, gagawa mo ulit ng another part-time. So, part-time dito is maximum, most likely 20 hours, maximum 20 hours for part-time. So, kapag naglampas na doon ng 20 hours per week, so, automatic overtime na yon. Okay? So, yon. Tapos, another question is, ma'am, ano po ba yung unang work nyo dyan? So, as of now, hindi kami lumilipat ng work. So, nandun pa rin kami sa company namin, sa Tim Hortons. Me and my husband, nasa Tim Hortons pa rin. 2 years na kami doon. So, first entry ko dito is on-site supervisor. After 1 month, nag-management level na ako. So, may promotion or may job offer sila sa akin. So, I grab it. Okay? And then, last is, ang minimum wage po ba is kayang makabili or kaya mabili makabili ng car or anything that you want? So, yes. My answer is yes. Even you are minimum wage dito, you can afford to buy car, house, pwede ka dyan. So, yun ang kaibahan sa Philippines at saka sa Canada. So, dito, kahit minimum age earner ka lang, as long as masipag ka, at saka marunong ka mag-budget ng pera, makakabili ka ng mga pangarap mo or ma-achieve mo or makukuha mo yung mga pangarap mo. Alright? So, yun guys, regardless kung minimum wage ka lang, under minimum wage ka lang. So, yun, sipag lang, tiyaga. Alam mo naman tayong mga Pilipino, di ba? Especially, gustong-gusto tayo ng mga Canadian kasi andun na yung sipag natin, galing, hard work, patient, di ba? So, iba yung hospitality na binibigay natin sa mga clients, sa customer, di ba? So, yung good customer service, wherever we are, saan man tayong field, yung customer service kasi ng mga Pilipino is gustong-gusto nila. Okay? So, yun yung masishare ko sa inyo about dito sa Buhay Canada. And ito yung current minimum wage namin here. So, para mayroon kayong idea kung kasi dati, yun ko din, kinompute ko rin kung minimum wage yung sahod namin mag-asawa, enough ba siya sa family namin. So, makakasupport ba siya? Magkakaroon ba kami ng savings? Hindi ba kami maso-short? So, yun, isa dapat sa mga kinukonsider na natin yung magiging income natin. Alright? Before tayo mag-move sa bago tayo mag-plan na pumunta sa ibang bansa or bago tayo mag-change ng plan, kasi from plan A to plan B, something like that. Alright? So, yun lang guys, and
Salamat sa walang sawang suporta. And yeah, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aming YouTube channel, don't forget to subscribe sa Minado Family para updated ka sa mga incoming videos namin na i-upload. Ito ang vlog namin is all about buhay Canada, ano yung buhay namin dito, and then ano ba yung experience namin nung nag-a-apply kami, tapos and then updates from the immigration as of now, and ano pa yung mga ibang documents na ginawa namin before, step by step na pwede makatulong sa'yo or maging guide mo kung struggle ka. Or minsan kasi 'di ba, first time natin, hindi natin alam kung paano mag-start, something like that. So this YouTube channel is for you, and pwede mo na ding i-share kung mayroon kang mga friends or classmate or family na may plan na pumunta dito sa Canada. You can share our YouTube channel, you can share our vlog para magkaroon sila ng idea. Alright? So, yun lang guys. Thank you for watching. Bye-bye. Stay safe.